nalulungkot at nadarama. At luha sa mga mata, nag-iisa at nag-iisip, malayo ang tingin, nagtatanong bakit ganito ang buhay sa mundo. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at lirio sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Ikaw ay nasa mga pagsubok, umasa ka't magtiwala. Sa Diyos lamang ang kanlungan, nag-aaliw, nagliligtas, sa problema'y lulutas, sa anumang kahirapan, matibay na sandigan. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at lirio sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Narito ang kanyang mga pangako, sa susunod at tutupad ng banal na kanyang mga utos. Sa kaharian ko dadalhin, mundo inyong lilisanin. Saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at lirio sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us to wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of
to the heart of God. When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray.
You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Just bend your knees and there's only one thing I can say, one way I Good morning, good morning, good morning everyone. Hope at Calvary Ministries, Maranatha, the Lord is coming. Kumusta po kayo mga kapatid? Salamat sa muling pagpapatuloy sa inyo pong mga tahanan ng simpleng ministry natin tuwing umaga. Ano? Tayo pinagpapatuloy araw po ng Lunes at pwede ng Panginoon dahil kasama namin kayo today. Ano, mga kapatid, gandang umaga sa lahat at salamat din po sa mga nag-share ng ating pong simpleng paglilingkod tuwing umaga, mga kapatid. Ano? So, kumusta po kayo? Salamat. Bago tayo tuluyang mag-dive in sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ano? Hilingin natin sa ating Panginoon ang banal na patnubay. Sa umagang ito, samantalang tayo po ay magre-reflect sa kanyang karakter, sa kanyang mga salita, ay natin ang kanyang presensya. Ano? Tayo po ay manalangin. Kagalakan, kaligayahan, karangalan para sa amin, Panginoong Diyos, na kayo muling aming paglingkuran at sambahin ngayong umaga. Papuri-puri po kayo dahil iningatan kami sa magdamag. Kami inyong binuhay na muli, pinagkalooban kami ng kalakasan, karunungan at ang pagkakataon na muli kaming magsama-sama upang pagsaluhang muli ang iyong mga magagandang mga pangako, mga salita po ninyo na magbibigay sa amin ng inspirasyon at patuloy na impresyon na kayo po, Amang Banal, ay concern sa nangyayari sa buhay po namin, mahal namin Diyos. Maraming salamat po. Purihin po kayo. Ngayong umaga, nais namin ilapit sa inyo ang aming pag-aaral. Aking idinudulog sa inyo sa luklukan ng awa, ng kahabagan na kami iyong samahan. Maunawaan namin ang mga mensaheng aming pagsasalusaluhan. Mahal namin ang maraming salamat po. Ibayong karunungan ang ipagkaloob sa bawat isa sa amin at ang pagpupuno ng kapangyarihan ninyo sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ang manahan sa amin upang magkaroon po kami ng pagkaunawa sa mga mensaheng aming papag-aralan. Mahal na Diyos, ipagpatawad din ang aming mga pag-ulang. Salamat sa pangunawa. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa iyong biyaya ng kahabagan na muli kaming pinatawad sa aming mga kalikuan, nilinis sa aming mga karunihan, pinunan ng aming mga pagkulang, Panginoon. Salamat dahil sa krus ng Kalbaryo, dinala niyo po ang aming mga sala. Salamat, Panginoon. Dalangin din po namin ang bawat isa na nandito
na nagre-represent ng bawat family. Panginoon, maraming salamat. Kahabagan niyo po kami. Iba't ibang mga dinadala namin. Mga pagkakasakit, mga suliranin. Mahal na Diyos, samahan niyo po kami. Dalangin niyo po si Ninong Emmy Mariano na tuloy nagpapagaling. At ang iba pang may mga karamdaman. Si Doc Marcel, salamat Panginoon sa laging pag-aalala sa kanila. Si kapatid na Eleanor Villanueva, salamat po. Thea, Faa, Panginoon na mayroon pong matinding karamdaman. Mahal na Diyos, sa inyo po namin isinasamo ang aming mga kapatid na ito. At ang mga pangalan din po sa listahan sa Hope at Calvary Nights, prayer lists, mahal namin Diyos, alalahanin niyo po silang lahat. Dalangin namin na magkaroon po ng kagalingan ang bawat isa. Pagkaloob ang pinakamabuti na kalakasan ng pangatawan upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod, ay paglingkod ang aming mga katawan ito sa inyo at sa aming kapwa. Ngayong umaga, Panginoon, samahan kami sa aming pag-aaral. Patuloy namin makita ang kahalagahan nito at ang application nito sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa kaligtasang hatid ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat. Samahan niya kami, Panginoon, sa aming gagawing pangbulay-bulay ngayong umaga. Ito po ang aking panalangin, ang aming panalangin at pakiusap. Piling namin ito sa pangalan ni Jesus, aming manunubos. Yan po, mga minamahal na mga kapatid. Good morning po, Sir Fam. Nasabing Christ is my only hope. Mga minamahal na mga kapatid, At salamat sa inyo pong pagpapatuloy sa mga tahanan po ninyo ng simpleng ministry. Tayo po nagpapasalamat din sa ating pong mga major sponsors, bagamat hindi nagpapasabi ng pangalan live, ay pinapabot namin ang pasalamat. Dahil sa inyo, kami pinakakapagpatuloy na makapaglingkod dito po sa Hope at Calvary Ministry Maranatha. The Lord is coming. So, welcome po ang lahat. And on behalf ng team ng Hope at Calvary, kay Ma'am Lynn, kay Sir Chayen, kay Brother Jonathan Barikawa, kay Sir Mike, kay Pastor Joshua Aniban, kay Pastor Rian, kay Pastor Irada. Kami po bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Mga kapatid. And siyempre ating pong kinikilala yung inyo pong presensya ngayong umaga, mga kapatid. Magandang umaga sa lahat. Yung ating pong mga live viewers, maraming salamat po. Pinabati po natin yung ating mga live viewers ngayong umaga. Sister Elma Tancometa, ayan, good morning po dyan sa Batangas City, kapatid. Magandang umaga po. Salamat sapagkat pinili ninyo ang Hope at Calvary na maging kasama niyo tuwing umaga. Pagamat napakaraming mga online na mga devotional, ay maraming salamat sa inyo mga kapatid. Kay Imelda Tanyedo, good morning po, Ate Imelda. Good morning po dyan sa inyo, San Roque 1. Good umaga pa kay Brother OJ ng San Roque 2. Good morning po sa buong family. Yan, good morning kay Jenna. Good morning sa inyo mga kapatid. Kay Sister Eleanor, morning sa lahat. Ayan, maraming salamat po. Kay Brother Jimmy Rada, good morning po dyan sa Rojas. Good morning. Ayan, salamat po. And siyempre, at iba po mga silent viewers po natin. Kay Sir Mark, yan po sa Cavite, good morning po. Kumusta Sir Mark? Praise God. At ang Panginoon ay napakabuti sa iyo. Bigyan ng Panginoon. Kay Brother June Javes, Hondonero Gaan, dyan po sa Blayan. Good morning po sa aking pinsan, kay Rose. Paki-extend ng aking pagbati kay Mayor, dyan po sa Constitution Romblon. Good morning kay Kuya, good morning po. At sa lahat-lahat, dyan po sa Sibalik. Good morning po. Yan. Kumusta yung Rose? And kay Chang Lu, say good morning po.
Kay Tio Paking, good morning po. Kay Ma'am Larry, good morning po. Kay Kuya, good morning po sa family po ni Ma'am Larry. And sa iba pa na nandito ngayon, nakasama natin today. Kay Ma'am Essie, good morning po sa inyo. Kay Sister Lenny Rose Isupito, good morning po. Kay Sister Maricar Macaburas Agustin, good morning. Kay Ma'am Nelsie, ayun po, good morning doon sa mga palagian natin na kasama. Gandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. And also, atin pong ina-announce na kayo po'y malapit po mamaya is mga taga San Jose, no? Taga San Jose, malapit po dyan sa Barangay 4, dyan po sa Old Public Market, dyan po sa Covered Court. Meron po tayong gawain nightly, nagpasimula kagabi. Life-changing seminar sa pangunguna po ng mga kapatiran dito sa San Jose. Kami pong ini-encourage po yung mga kapatiran na kayo po dumalo. Dahil po ninyo doon ang inyong mga kaibigan na makikinabang sa health lecture, sa ating po sa mga lektura sa mga kabataan, at higit sa lahat yung lecture po, yung ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po mga kapatid. Siyempre hanggang Friday, meron din po kami po nakikiramay sa family po ng Basit, at kay Ate Dading, good morning and condolence po. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Okay? Kay Ma'am May Pabella, good morning po. Kay Sir Mike, kay Ma'am Del, na kasama rin po natin. Kay Ma'am Myra, umaga sa inyong lahat mga kapatid. At yung inyong mga tawag dito, mga nababahaginan ng link na hindi ko nakikita, malibang inyo pong i-shout out, ay mababanggit natin dito. Good morning sa inyo. Okay? So, tayo po'y mag-aral na, mga kapatid. Nasasabik tayo sa panibagong revelasyon, sa panibagong impresyon ng Banal na Espiritu na ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon ngayong umaga, mga kapatid. So, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay may pamagat na, yan po mga kapatid, ilagay ko sa screen. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ay fast forward tayo. Okay, ayan po, the New Covenant Promise. Still, bahagi pa rin ito mga kapatid ng reflecting Christ by obedience to God's law, mga minamahal. Okay, so yung bagong covenant, bagong agreement, bagong covenant, bagong pangako ng ating pong Panginoon, mga kapatid, na bakit tinawag na bago, pero ito naman ay walang pagkakaiba doon sa tipan na ibinigay sa Eden, sa Paradise. Sister Flor Delisa Nacario, good morning po. So welcome. So tingnan natin, ano itong New Covenant Promise na ibinigay, mga minamahal na mga kapatid. Ipangako ng ating pong Panginoon. Okay? So yan po ang ating pong tutuklasin ngayong umaga, mga kapatid. At sisikapin po natin na mapag-usapan po natin ito, mga minamahal. Okay? At inipagdalangin din po ako na magkaroon po ako ng magandang boses. Medyo namamalat po tayo. Mga kapatid, yung pabago-bagong weather po natin. But anyways, mga minamahal na mga kapatid, the New Covenant Promise. Yan po ang ating pong pag-uusapan. Ang ating memory verse, mga kapatid, ay, yan po, this is the New Covenant. Yan mga kapatid, this is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Atilita, yan pala yung bagong covenant na ilalagay sa atin
no, ng ating pong Panginoon, yung bagong tipan, sabi nila, no, bagong tipan, no. This is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts and their minds will I write them. Ayun pala yung binabanggit ng Panginoon na covenant. Ano, mga kapatid? Ay, ang gagawin pala ng Panginoon, ano, sa huling kapanahunan, sa kanyang panahon, mga kapatid, ano, doon sa kanyang pagbabalik dito sa yung kanyang unang pagbalik dito sa lupa, mga kapatid, yung unang kanyang pagpunta, ano, ay anong gagawin niya, mga kapatid? Yung tipan na natanggap, ano, sa Mount Sinai, na bago pa ang Mount Sinai, ano, ay ibinigay na ng Panginoong Diyos sa Eden, sa creation, ano, mga kapatid, no, na kautusan ng Panginoon na existido na, ano, mga kapatid, bago pa man yung Mount Sinai, na ibinigay ng Diyos Ama sa Mount Sinai ni Kristo din, mga kapatid, ano, na naisulat sa 2 tapis na bato, mga kapatid, na moral law, ay ito pala yung gagawin ng Panginoon ito pala yung kanyang ginawa, ano, nung dumating po siya dito sa lupa, mga kapatid, no? I will put my laws into their hearts. Ayun, mga kapatid, malinaw. Ilalagay sa puso natin, mga kapatid, sa ating mga isip. Isusulat niya ito, mga minamahal. Ano, hindi na nakasulat sa 2 tapyas na bato, kundi sa puso natin, sa kaisipan po natin. Kaya, mga kapatid, alam natin na mayroon pong 10 utos. Ano, mga minamahal? Kaya napakalinaw na yung kautusan ay hindi po nawala, hindi ni-remove, hindi tinanggal ni Kristo, kundi anong ginawa po niya, mga kapatid? In-simplify po niya ito. Ano po, pinahalagahan. At sabi ng Panginoon sa mga taga-Hebrews, ano, nasulat po ni Apostol Pablo, mga minamahal na mga kapatid, ano, ang ginawa po niya ay isusulat, ano po, isusulat saan? Sa ating pong mga puso. Amen, mga kapatid. I will put my laws into their hearts. In their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Ano po? Ate Minyang, ano po? Andun Kuya Toto. Kaya yung kautusan ng Panginoon, ano, ay nakasulat sa puso po natin. Amen? Mga kapatid, kaya hindi yun mawawala. Naka-implant na, nakasulat na sa mga puso po natin, sa ating mga isipan. Ano po, alam na po natin yung kautusan ng Panginoon. Ibigin ang Panginoong Diyos ng buong buo, ng buong pag-iisip. Mga kapatid, huwag tayong magkakaroon ng Diyos, ano, o Diyos-Diyosan, mga kapagliban sa ating pong Panginoon. Huwag tayong gagawa ng mga larawang inanyuan, ano, o yung mga bagay na makakaagaw ng atensyon sa ating pong Panginoon. Huwag natin gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay, mga kapatid, sapagkat ako ay isang kapanimbuguing Diyos, sabi ng Panginoon, na dinadalaw, no, yung, ano po, yung bawat henerasyon, no, ng ating Panginoon, mga kapatid. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanginin. Igalang mo ang iyong ama't ina, mga kapatid. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, no, huwag kang mag-iimbot, huwag kang mangangalunya. So, mga kapatid, ito pong mga bagay na ito po yung New Covenant na binabanggit, na kung atin pong titingnan, ay hindi naman pala bago. Dahil ito po ay yun rin po yung tipan na ibinigay ng Panginoon sa Eden, mga kapatid. Ano, ang kaya lang naging bago ay hindi na ho nakasulat sa 2 tapyas na bato, kundi isinulat na ng Panginoon sa isipan po natin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, nasa kaisipan na natin. Yun po pala, mga kapatid. Ano po, Sister Atilani, ano po, Masangkay Villarreal. Blessing comes by hearing His word. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya tayo po'y nag-aaral, tayo po'y nagsasaliksik
upang ang salita ng Panginoon ay maisabuhay po natin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ano, kaya napakabuti ng Diyos. At isa pa, no? Kasi ito po'y twofold na promise. No? Isusulat sa puso po natin. Maalala po natin yung kautusan ng ating pong Panginoon. Pangalawa, mga minamahal na mga kapatid, dahil po dito na alam natin na yung kautusan, mga minamahal na mga kapatid, anong mangyayari po sa atin? Ang sabi dun sa latay, their sins and iniquities will I remember no more. Ganda nito mga kapatid. Dahil alam natin, tinanggap natin ang pananampalataya ng Panginoon, isinasabuhay natin si Kristo, mga kapatid, nakikita sa atin yung buhay ng ating Panginoong Jesus, yung ating struggle, at ating ipinapanalangin, mga kapatid, na makita sa kabuhayan natin si Jesus na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kayo at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Dahil po dun sa kautusan, mga kapatid, nagkaroon po tayo ng kapatawaran. Bakit? Ano po yung role ng kautusan? Ang kautusan po, mga kapatid, ay pinapakilala na tayo po nagkasala. Mga kapatid. At nung nalaman natin tayo po yung makasalanan, anong nangyari po sa atin? Lumapit po tayo kay Jesus. At dahil kay Jesus, maminamahal na mga kapatid, ang sabi po niya, and their sins and iniquities will I remember no more. Di ba ang ganda mga minamahal na mga kapatid? Hindi na kumbaga kinalimutan na. Kinalimutan na ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Amen, mga minamahal? So their sins and iniquities will I remember no more. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Talagang kapuri-puri ang Diyos. Kaya, continue to see, mga kapatid, ito po mga mensaheng ganito, nagpapaalala sa atin na dahil sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng ganap na kaligtasan. Amen, mga kapatid. Sa ganang atin, wala tayong kakayanan. Purihin ang Panginoon dahil si Jesus lang. Dahil sa kanyang pagsunod, na tayo po'y makakasunod. Dahil sa kanyang kamatayan, mayroong buhay po tayo, mga kapatid. Amen? Mga kapatid. Kaya, day by day, moment by moment, the Holy Spirit is reminding us what to do, mga minamahal. Kaya yung obedient ni Jesus Christ, mga kapatid, naging obedient po tayo. Amen, mga kapatid? Dahil sa ganang atin, wala naman talaga tayong obedience. Hindi tayo makakasunod. Buti na lang talaga to the rescue ang ating pong Panginoong Jesus, mga minamahal, mga kapatid. Amen? Mga minamahal? Kaya purihin ang ating Panginoon. Okay? So, blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Ito po yan, mga kapatid na po. Kaya purihin ang ating pong Panginoon. At in MC, yan, good morning po. Salamat po sa pag-join. So, yun po mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung ating pong kahirapan sa espiritu, mga kapatid, ay nag-qualify po tayo para yung kaharian ng langit ay mapasa atin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Now, let's continue to explore. Isa pa pong bagay, mga kapatid. Ito po ilang mga sharing lang po. Ma'am Yulini Tindan, good morning po. So, welcome po. And, siyempre kay Sir Chayen. Sir Chayen, thank you so much po. Number 1 po, ito yung mga practical na paalala po sa atin. Number 1 po, the Creator never set aside His laws. Okay? Sister Aisel, kailanman ang mandalalang natin, si Kristo, ang Diyos po natin, hindi niya isinantabi ang kanyang mga kautusan. Pinalinaw pa nga niya, mga kapatid. Ang ginawa pa nga niya ay inimplant, isinulat sa isipan ninyo, sa isipan ko, sa isipan nating lahat. Amen, mga minamahal. Kaya yung Panginoong Jesus po natin, our Creator, never set aside His laws. Kaya pag si Kristo po, mga kapatid, nabubuhay po sa atin. Pag si Kristo po yung ating pong
pananampalatayang pattern. Pag si Kristo po yung namumuhay po sa atin, mga minamahal na mga kapatid, hindi po magiging problema yung pagsunod. Amen, mga minamahal? Hindi po magiging problema. Okay po? Sister Lenny Itoriaga Mallorca. No? Yung buhay ni Jesus, mga minamahal na mga kapatid, kung magiging buhay po natin, yung kanyang karakter ay magiging karakter po natin. Yung kanyang kabuhayan ay magiging kabuhayan po natin, mga kapatid. Hindi po magiging mahirap yung obedience, because the Creator never set aside His laws. Instead, ano pong kanyang ginawa? Mga minamahal na mga kapatid, ang kanyang ginawa, ito po mga kapatid, Matthew 5:17, New King James Version, Christ fulfills the law. So yun po yung ginawa ni Kristo, mga kapatid. Amen? Christ fulfills the law. 5:17. Anong sabi doon? Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Di ba ang ganda ng pangako ng ating Panginoon? Hindi ako napito, sabi niya, upang kain, set aside, destroy, whatever term yung gusto niyo i-guide, but to fulfill. Yan, mga kapatid. Kaya yung Panginoong Jesus, yung fulfillment ng kautusan, ay hindi ibig sabihin ay wala ng kautusan, mga kapatid. Dahil lamang kay Kristo, mga kapatid, tayo po yung makakasunod doon sa kautusan ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya ang ganda ng panukala ng Panginoon na yung kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay naging dahilan upang ang marami ay makasunod doon sa kautusan ng ating Panginoon, mga kapatid. Wag niyo pong don't be misunderstood, mga kapatid, na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng kautusan. Hindi po, mga kapatid. Nung dumating yung biyaya ng kaligtasan sa atin, mga kapatid, nung dumating siya sa atin, binayaran niya na po yung kasalanan po natin. Amen, mga kapatid? Siya po yung katubusan, mga kapatid. Ay bakit nalaman po natin na mayroon tayong kasalanan? Dahil nga yung kautusan ay nananalaytay na sa buhay po natin. Sister Testan, good morning po, sir. Salamat po. Nananalaytay na, nasa dugo, nasa isip natin, mga kapatid. Dalawa yan eh. Dalawang naglalaban sa isip natin. Yung Panginoon at saka yung opposite, ay praise God dahil sa kautusan, na nasa isip natin, isinulat na ng Panginoon, alam natin na tayo po yung nagkasala. Ang sabi ng Panginoon ay, pag nalaman natin tayo po yung makasalanan, anong gagawin natin? Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya lalapit po tayo kay Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan po natin yung relationship, yung pakikipagrelasyon natin sa ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid. Amen? Kaya, purihin ang ating pong Panginoon. Okay? So, pa po? So, yun po, mga minamahal, ha? Kung natin kalimutan, never Christ set aside the law. Okay? Instead, anong sabi po? I came. I came not to destroy, but I came to fulfill. Amen, mga kapatid. Tapos, kinakatwiran natin, wala na, sinira na, si Kristo na yung katuparan. Totoo naman po na si Kristo po yung katuparan. Pero it doesn't mean na He set aside already the law. Hindi pag wala ng kautusan, hindi, mga kapatid,
tupok po tayo, mga kapatid. Ano ho? Wala na tayong hindi natin malalaman kung tayo po'y nagkasala o hindi, mga kapatid. Ano? So, I did not come to destroy, but to fulfill. Mismong sa labi, ni Kristo po, nanggaling ito pong mga salitang ito, mga kapatid. Ako'y naparito, hindi upang sirain. Ako'y naparito, hindi para iset aside. Ako'y naparito, hindi para tuluyang wasakin ng kautusan. Kundi, sabi niya, ako'y naparito, nagganapin. Amen, mga kapatid. Yung kaganapan, yung pagsunod ni Jesus sa kautusan, mga kapatid. Kung atin pong kikilalanin si Kristo, yung minamahal, ay magiging tagapagtupad din po tayo. Amen? Hindi po tayo tagapaglabag. Kaya, ito po yung biyaya. Ito po yung biyaya. Si Jesus mismo yung biyaya. Na tinanggap natin. At nung tinanggap natin, mga kapatid, ay yung kautos na isulat sa ating mga puso at isipan, yung magre-remind po sa atin yung continuity, nagpapatuloy na relasyon. Kasi pag tayo po yung nagkasala, kailangan natin ulit ng tagapagligtas, babalik at babalik dapat tayo sa ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? Hindi yung pag nagkasala, tatago, hindi sasamba, nahihiya. Totoo naman na yung kasalanan talaga, kahiya-hiya. Rima-rima rin talaga yung kasalanan, mga kapatid. But praise God. Praise God. Meron po tayong Panginoon na tagapagligtas. Amen, mga kapatid. Kaya, napakabuti ng ating pong Panginoon. Brother Nervin, Jester Balmes. Kaya talaga, i-share natin si Jesus. Makita sa ating kabuhayan, ipanalangin natin na maging kabuhayan natin si Jesus sa pamamagitan ng aksyon ng ating speech, ng ating pong mga gawi. Makita talaga sa ating mga kapatid. Ipanalangin po natin. And that will be a struggle for us, yung magkaroon po ng continuity, ng pamumuhay sang-ayon sa biyaya ni Jesus. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Tingnan natin ito pong reflection po ni Sister White, mga kapatid, na ibinigay sa atin. Ito po'y nagpapaliwanag din na Christ did not come to destroy, but to fulfill. Anong sabi po rito? It is the creator of man, the giver of the law. The giver of the law. Who is the giver of the law? Jesus Christ. Because Jesus Christ from the very beginning existed in Eden. And even in Mount Sinai, He was the one who gave the law to the peoples, mga kapatid. Who declares that it is not His purpose to set aside its precepts. Si mga minamahal na mga kapatid, hindi niya layunin. Hindi niya layunin na i-set aside. Everything in nature, from the mote in the sunbeam to the worlds on high, is under the law. Si mga kapatid. And upon obedience to these laws, the order and harmony of the natural world depend. So there are great principles of righteousness to control the life of all intelligent beings, and upon conformity to these principles, the well-being of the universe depends. Ganda, mga minamahal na mga kapatid. Ganda nito pong kanyang reflection. Na ipinapahiwatig talaga sa atin na Christ came not to destroy, not to set aside, but to fulfill. Mga minamahal na mga kapatid. Kasi, alam niyo po ba, mga minamahal na mga kapatid, everything in nature, everything, lahat po, sa natural world is working under a natural law. So there is a great principle over there, brother and sisters in Christ, mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, lahat po ng law order, high order, mga kapatid, is governed by these principles, mga kapatid, yung kautusan ng ating pong Panginoon. So, bawat laman, bawat mga living creatures is governed by natural law, mga minamahal na mga kapatid. Therefore,
tayo rin, mga kapatid, nakadepende po yung kaligayahan po natin. Nakadepende po yung kaligayahan po natin sa mundong ito kay Kristo na siyang author ng mga precepts, statutes, at mga kautusan, mga kapatid. Amen? Yung kaligayahan po natin, nakadepende kanino? Sa ating pong Panginoong Hesus na siyang author ng kautusan, mga kapatid. Amen? Kaya yung kaligayahan mo, kaligayahan natin, kaligayahan nating lahat, mga kapatid, subukan po. Huwag nang subukan. Huwag niya natin i-try, mga kapatid. Hindi, makikita natin na pag nilabag po natin yung kautusan ng Panginoon, yung kaligayahan po natin, ay mapapalta ng kalungkutan, bunga ng kasalanan. Kaya mga kapatid, yung obedience natin, ay hindi rin galing sa atin. Mismong yung obedience ni Kristo, kaya tayo po'y nakakapag-obedience sa kautusan ng Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Yun po, kaya God never set aside. God, Jesus Christ, never destroyed the law. Instead, anong ginawa po niya? Nagbigay po siya ng isang napakabuting halimbawa, mga minamahal na mga kapatid. Kuya Orlando and Tita Rose. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, Sister Ann del Rosario Monsanto, yung pag-ibig ni Jesus ang naging dahilan kung bakit kayo, ako, ay naging masunurin sa kanya pong mga salita. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So yun po, God never set aside the law. He never destroyed. Hindi ipinako, kundi si Kristo po yung fulfillment ng kautusan. Mga minamahal na mga kapatid. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, purihin ng ating pong Panginoon sa bagay na yan. Okay? So what's next? Anong sunod, mga minamahal na mga kapatid? Tingnan natin itong kasunod. Sister Jane Catherine Monte Alto Rosita. Welcome po sa ating pong pag-aaral. Okay. Pangalawa, mga minamahal na mga kapatid. Pangalawang bagay na ating pong titinan. Christ's grace is to bring man back to obedience to its precepts. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Yung biyaya ni Jesus, yung naging dahilan, mga kapatid, upang tayo po'y maging masunurin sa kanya po na tagubilin, sa kanyang salita, sa kanyang mga utos. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, ngayong umaga ko, tana po tayo. Si Kristo talaga. Kaya, Christ is our only hope. Christ's grace is to bring man back to obedience to its presence. Kaya, yung pagpilit po natin pag-fulfill ng sarili po natin sa kanya pong salita, sa kanya mga, hindi natin magagawa yung mga kapatid. I tell you, hindi. Malibang we are born by the Spirit of the Lord. Malibang Christ lives in our hearts. Malibang si Kristo po yung ating kabuhayan. Malibang yung biyaya, walang iba kundi si Jesus, mga kapatid, ay sumasa atin palagi. Palagi. That's the time na we can back to obedience and to its precepts, mga minamahal na mga. Amen, mga minamahal. Kaya laging si Jesus. Kaya yung pag-asa po natin, wala sa akin, wala kung kanino mang mga Pilato, kundi nasa Kalbaryo na kay Jesus, mga minamahal na mga. Kaya nga hope at Calvary. Our hope is in Jesus, mga minamahal. Amen. Kaya pag si Kristo po ay nabubuhay na po sa atin, Sister Jane, Kuya Orlan, pag si Kristo po ay nabubuhay na po sa atin, wala na pong reklamo. Hindi na po tayo magreklamo, hindi tayo mabibigatan. Bakit? Kasi si Kristo na po yung nabubuhay po sa atin. Amen, mga kapatid. Ate Tess, good morning po. So yun po mga minamahal na mga kapatid. Christ's grace is to bring man back to obedience to its precepts. Po natin ito pong reflection ng Panginoon
Ano po? Mag-reflect po tayo dito sa talatang ito. Romans 10:4, New King James Version. For Christ, the end of the law. Mga minamahal na mga kapatid. For righteousness to everyone who believes. Okay? Minsan ginagamit ito nung iba na ayun naman pala hindi wala ng kautusan kasi nauuwi na kay Kristo. Totoo yun mga minamahal na mga kapatid. Ang na kay Kristo, ano po? Yun na po. He is the end of the law. No? Dahil magagawa na ng isang tao yung righteousness, yung katuwiran, mga minamahal na mga kapatid, dahil nasa kanya na nabubuhay na siya saan? Sa kay Kristo mga kapatid. Amen? Mga minamahal? Kaya hindi po nawala. Ano po? Na bakit nauwi yung kautusan kay Jesus? Kasi si Kristo mismo yung kautusan mga minamahal na mga kapatid. No? Makakasunod na po tayo. Amen? For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Pag hindi ka talaga maniniwala, talagang magiging mabigat para sa iyo. Ano, mga minamahal na mga kapatid. No? He is our righteousness. And remember, the law, mga kapatid, is a reflection of the righteousness of Jesus Christ. No? He is our righteousness. The law is the righteousness, mga kapatid. No? Siya ang ating katuwiran. At yung kautusan ay nagbibigay sa atin ng pag-uugali at ng banal na katuwiran ng ating Panginoon. Kasi sa ating sarili, wala tayong sariling katuwiran. Ano po? Marumi. Marumi ngayong ating katuwiran. Ano mga kapatid? Maruming basahan. Okay? Sister Feli, ano po? Mamburam. No? For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kapag tayo po yung naniwala, tinanggap natin si Jesus, mga minamahal na mga kapatid, talagang tayo po yung makakasunod na. Ano po? Dahil yun na yung kabuhayan po natin. Ano po yung katuwiran na Jesus. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya si Jesus lang talaga, wala na pong mahihiling po tayo sa Panginoon. Si Sir Mark nagre-reflect sabi po dito ni Sir Mark, obedience is direct proof of our love for God. Amen? Talaga, salamat, Sir Mark. Obedience is a direct proof of our love for God, showing that we trust His wisdom over our own. Amen? John 14:15. Happy Monday, everyone, from Tierra Vista, Ayana, Phase 2, Dasmariñas, Cavite. God bless us all. Thank you so much, Sir Mark. Ang totoo po yan talaga, Sir Mark. Kaya tayo po nakakasunod na sa kautusan, mga kapatid, dahil si Kristo na po yung nabubuhay po sa atin. Kaya maiibig na natin si Jesus. Kaya hindi na tayo gagawa ng mga ibang bagay na makakaagaw sa atensyon ng Panginoon. Mga larawang inanyo, wala na po yan. Hindi na natin gagamitin ang pangalan na Jesus ng Diyos sa mga walang kabulong bagay kasi nabubuhay natin si Jesus. Makakapag-keep na po tayo ng Sabbath, mga kapatid, dahil si Jesus na. Ano sabi doon sa John 14:15? If you love me, no, you keep my commandments. Kung hindi ako nagkakamali, Sir Mark. Ano po? No? Kung ako inyong iniibig, tutuparin niyo aking mga sa Kristo na po, mga kapatid. Hindi na. Yung pagsunod natin, hindi na tayo yun. Ano, mga kapatid, hindi na tayo. No, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Okay? So, yun. Ang bilis ng oras. 5:46 na, mga kapatid. Pero, let's try to finish this. Kasi ang ganda po, mga kapatid. So, before this earth was called into being, God's law existed. Si mga minamahal, bago pa man ang sanlibutan ito ay nag-i-exist na po yung kautusan. Angels are governed by its principles. Si mga kapatid. Kaya si Satanas ay na-expelled bilang anghel sa langit. No? He was expelled. No? Ay dahil nilabag niya yung mga prinsipyo na nakapaloob po sa kautusan ng Panginoon.
mga kapatid. No? Ate Linlin, good morning po. Angels are governed by its principles. And in order for earth, angels are governed by its principle. And in order for the earth to be in harmony with heaven, man also must obey the divine statutes. Yung mga minamahal na mga kapatid. Para magkaroon tayo ng, anong tawag po dito? Magkaroon po tayo ng harmony. Magkaisa po tayo. Yung langit at ang lupa. Tayo po yun, mga kapatid, ay magkaroon ng pagkakaisa sa kalangitan. We need to obey the principles that govern sa atin, mga kapatid. Amen? Man also must obey the divine statutes. So man in Eden, Christ made known the presence of the law. When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy, the mission of Christ on earth was not to destroy the law, but by His grace to bring man back to obedience to precepts. Yun naman pala, mga minamahal na mga kapatid. Ganda. Ganito pong reflection po ni Sister White dun sa talata na atin pong binabanggit. Na Christ is the end of the law for His righteousness, mga kapatid. Amen, mga minamahal. Kaya yun pala yung dahilan, no? Yung biyaya, si Jesus ang magiging dahilan upang kayo at ako ay madala saan? Madala sa pagsunod. Sister Grace Delen, Ate Grace, and Sister Jane. Good morning po. Ate Ruth, good morning po. Yun pala yung mga kapatid. No? Kaya pala nagiging mahirap para sa isang tao, para sa atin, na sumunod dahil iwalay tayo kay Jesus. Pero pag tayo po na kay Jesus, mga kapatid, pag si Jesus po yung kabuhayan po natin, sabi nga, in spirit and in truth. Di ba, mga kapatid? Sabi dun sa babaeng Samaritano, no? In spirit and in truth, no? Makakapagsamba, magagawa po natin. Makakasunod po tayo, mga kapatid. No? Kaya, yung ating pong mga gawa, iyon ay patunay, no, na we are in obedience. No? Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, ang ganda nitong ating pong ginagawang pag-reflect, no, sa salita ng ating pong Panginoon. Minamahal. Okay? The mission of Christ here on earth is to bring back men to obedience to His precepts, sa Kanya pong mga salita, mga minamahal na mga kapatid. Yun yung mission. Kaya dapat tayo, ganun din yung mission. Missional. Po, mga kapatid? Ang mission po natin ay maging masunurin sa biyaya. Dahil tayo po yung iniligtas na sa biyaya. Mahirap yung iniligtas ka na ng Panginoon. Iniligtas ka na ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya at ng pananampalataya. Pero yung iyong pananampalataya naman pala, yung aking pananampalataya ay malayo. Kaya ang sabi din sa James, di ba, mga kapatid? Magkasama po yung pananampalataya at yung gawa. No, mga kapatid? Ang pananampalatayang walang gawa ay sabi, mga kapatid? Patay sa kanyang kalagayan. Walang silbi. Ang term pa na ginamit ay baog. Di ba, mga kapatid? Bakit baog? Walang silbi, mga kapatid. Mga minamahal ko, mission of Christ on earth was not to destroy the law, but by His grace to bring back man to obedience to its precepts. Kaya, nung tinanggap natin si Jesus, mga minamahal na mga kapatid, yung kabuhayan ni Jesus na yung makikita po sa atin, yung pagsunod na, yung pananatili na natin sa Kanyang kautusan, mga kapatid. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Kaya po nagkasala, meron po tayong tagapamagitan. Huwag namang mangyari na lagi tayong nagkakasala at para mga ilangan tayo ng biyaya. Huwag namang mangyaring gano'n, mga kapatid. Kaya tayo po'y pinananatili. Yung pananatili natin sa salita ay pananatili ni Jesus sa puso po natin. Yun pala yung ibig sabihin ng written in the mind
the law was inscribed in our hearts, mga minamahal na mga kapatid, para hindi po tayo magkasala. Yan mga kapatid. Kaya pag nasa atin po, pag malinaw sa atin yung salita, yung precept, yung statute, kautusan ng Panginoon, malinaw po sa atin, maiingatan po natin na hindi po tayo magkakasala. Amen, mga kapatid. At yun po yung purpose ni Jesus, mga kapatid. Hindi mo tayo magkasala. At kung magkasala, mga kapatid, may tagapamagitan tayo sa Ama. Walang iba kundi si Jesus. Amen, mga minamahal. Kaya napakabuti ng Panginoon. Okay, so napakabilis talaga ng oras, 5:52 na. Pero mayroon pa. Pangatlo, mga kapatid. Ano nga yung una? Mga kapatid, Christ never abolished the law. Mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, Christ fulfilled the law. Pangatlo, mga kapatid, Christ came to take away our sins. Amen, mga kapatid? Brother Jimmy? Christ came to take away our sins. Si Kristo po ay naparito para alisin ang kasalanan. Something the law could never do. Si mga minamahal na mga kapatid, hindi magagawa ng kautusan yun. Yung pag-alis sa atin ng kasalanan. Yung kautusan lang ay salamin, ipinapakita sa atin how grievous we are, how sinful we are, and then papasok po si Kristo. Para alisin yung kasalanan na yun. Even mga minamahal, Christ came to take away our sins. Something the law could never do. Kaya kung ikaw, mga kapatid, kung ikaw ay pinipilit mo na in favor to do good things just to get the favor of Christ, nagkakamali po tayo doon, mga minamahal na mga kapatid. Christ came to take away our sins. Something the law never do. Tingnan po natin ito pong salita ng Diyos. Bagay nito, mga kapatid. Galatians 3:24, New King James Version. Therefore, the law was our tutor. Ayun naman pala, mga kapatid. Tagapagturo. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Ang ganda, mga minamahal na mga kapatid. Kung ito po sana'y maunawaan ng lahat ng tao, hindi marami pong magiging tagasunod sa Jesus Christ. Kaya nga, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians, kaya nga, ang kautusan ay tagapagturo, upang dalhin tayo kay Kristo. Amen, mga minamahal na mga kapatid. That we might be justified by faith. Sa pamamagitan ng upang ariing ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen, mga minamahal. Kaya purihin ang ating pong Panginoon. Therefore, the law was our tutor. Tagapagturo, gabay, itinuturo tayo mayroong isang tagapagligtas. Kaya ang kasalanan, bakit na lamang ikaw ay hindi maliligtas? Mga kapatid, dahil makasalanan. Bakit nalaman mong may kasalanan? Dahil may kautusan. At nung nalaman mo na ikaw ay makasalanan, na dahil sa kautusan, nalaman mo ikay nagkasala, at dahil sa kasalanan, ikay mamamatay, ako'y mamamatay, itinuturo ngayon na tayo po'y lumapit kay Kristo. Amen, mga minamahal na mga kapatid. That we might be justified by faith. Kaya mga kapatid, kay Kristo. Ito po yung bahagi. Ito yung covenant, promise. Na isusulat sa puso po natin yung precept, yung salita, yung kautusan, yung statutes, upang hindi po tayo magkasala. At kung magkasala man, nalaman natin tayo po yung nagkasala, mga kapatid. Itinuturo po tayo. The law is our tutor to bring us to Christ. Amen, mga kapatid? Kaya si Kristo pa rin. Hindi ka utusan, mga kapatid. Hindi ka utusan. Magliligtas. Si Kristo pa rin. Mga kapatid? Nga lang talaga, mga kapatid, yung gawa ng kautusan, hand in hand sa pananampalataya. Amen? Mga kapatid? Makikita sa bunga natin.
kung tayo po talaga ay mayroon pong maigting, mainit na relasyon sa ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal? So, yun po, malapit na po tayo. Please bear with me. Reflection po ni Sister White. Kayo, baka mayroon kayong sariling reflection. Pwede niyo pong isulat yan sa ating pong comment section. Mga minamahal na mga kapatid. At para makita po natin. Okay? The beloved disciple who listened to the words of Jesus on the mount, writing long afterward under the inspiration of the Holy Spirit, speaks of the law as of perpetual obligation. Si mga minamahal na mga kapatid, perpetual. Ibig sabihin perpetual, talagang buong katungkulan po natin, mga minamahal na mga kapatid. No? Perpetual obligation. He says that sin is the transgression of the law. Amen? Tama yun, mga kapatid. Ang kasalanan ay ang paglabag, pagsuway sa kautusan. Kaya pag tinanggal mo ang kautusan, sino pang pag wala ng kautusan, paano mo malalamang may kasalanan ka? And that whosoever commits sin transgress also the law. 1 John 3:4. He makes it plain that the law to which he refers is an old covenant. Kaya mga kapatid, yung binabanggit dito mga kapatid, yun pa rin yung old covenant. Ano po? Which he had from the very beginning. He is speaking of the law that exists at that creation and was reiterated upon Mount Sinai. Si mga minamahal na mga kapatid, yun din pala yun, yung nasa Eden, yung sa langit, yung nasa Eden, yung nasa Sinai, at maging sa ating kasalukuyan, isa po yan mga kapatid. Kaya lang naging bago yung term na New Covenant dahil hindi po nakasulat na sa tablet. Hindi nasulat, hindi sa isip na natin. Amen? Nasa puso po na natin, mga kapatid. Kaya iningatan ng puso natin yung kanyang kautusan. Amen, mga kapatid? So, yung kautusan ang nagiging dahilan upang malamang tayo po'y makasalanan at kung nalamang tayo po'y makasalanan, mga kapatid, lalapit po tayo sa tagapagligtas. And finally, mga minamahal, please bear with me. In Christ, the character of God's law was perfectly revealed. Amen, mga kapatid? Kay Kristo po, yung karakter ng kautusan ng Panginoon ay ipinakita ni Jesus. Siya po'y naging silbing mabuting halimbawa sa atin. Amen, mga kapatid? Kaya sabi po sa John 15:10, binabanggit kanina ni Sir Mark, if you keep my commands, you will remain in my love. Amen, mga kapatid? Just as I have kept my Father's commands, and I remain in His love. Amen, mga kapatid? Dito tayo magtatapos, Sister Erlinda Montiangco. Ano po? Dito tayo magtatapos. Kung iyong iniingatan ang aking mga utos, kayo'y nananatili sa aking pag-ibig. You will remain in my love. Sino baga dito mga kapatid yung ayaw na manatili sa Panginoon? Wala siguro mga kapatid. Lahat tayo gusto manatili Di ba? Gusto nating manatili sa pag-ibig ni Jesus. Ngayon, para tayo po'y manatili sa kanyang pag-ibig, we will keep His commands. Kung paanong si Jesus, sabi niya, just as I have kept my Father's commands. Kaya si Kristo po yung mabuting halimbawa. Si Kristo yung katuparan ng lahat ng utos, mga kapatid. Pag tayo po'y nakay Kristo, magkakaroon po tayo ng mabuting pagsunod. Just as I have kept my Father's commands, and I remain in His love. Amen, mga kapatid. Kayong pananatili natin sa salita, pananatili natin sa kanyang kautusan, pananatili natin kay Kristo, mga kapatid, ay pananatili sa pag-ibig niya. Amen, mga kapatid. Kaya sabi po rito, the divine beauty of the character of Christ, of whom the noblest and the most gentle among the men are but faint reflection. Sa reflection, mga kapatid, of whom Solomon by the Spirit of inspiration wrote, He is the chiefest and among the 10,000. He is altogether lovely. Kaya mga minamahal mga kapatid, Jesus altogether lovely. Of whom David saying him, the prophetic vision, Thou art fairer than the children of men. Jesus, the express image of the Father's person, the effulgence of His glory, the self-denying Redeemer throughout His pilgrimage of love and earth. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa pag-ibig ni Jesus. Paano? By keeping His commands, by keeping His words, by keeping His statutes, mga minamahal. Was a living representation of the character of the law of God. Amen. Christ is the living representation.
In His life, it is made manifest that heaven-born love, Christ-like principles underlying the laws of eternal repetition. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya purihin ang ating pong Panginoon ngayong umaga. Kaya binabanggit po dito sa ating pong pagtatapos, the law does not restrict us, but rather it frees us from the traps of sin and selfishness and gives the choice to follow God's way. And it identifies our need for a Savior in Christ Jesus. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya hindi po restriction, hindi pag-ibig ng Panginoon. Amen? Pag-ibig ng ating pong Panginoon sa inyo at saka sa akin. And finally, led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledging our sinfulness, repent of our own transgressions, exercise faith in Jesus as Savior and Lord, substitute and example. This saving faith comes through the divine power of the Word and is the gift of God's grace. Amen, mga minamahal. Kaya ngayong umaga po, itinuturo po tayo kanina. Hindi para tayo po ay ng ating mga mabubuting gawa, kundi si Kristo, mga kapatid. Amen? Ang ating pong Panginoon. Pag si Kristo po yung nabubuhay na sa inyo at saka sa akin, mga kapatid, hindi na po imposible yung pagsunod. Because Christ will bring us into obedience. Amen, mga kapatid. Yung iba, mga kapatid, nung makilala si Kristo, saka naman naging hindi masunurin. Baliktad. Saka naman nawala yung kautusan, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ito po yung biyaya ni Jesus, na kayo at ako ay lumago kakilala sa ating pong Panginoon. Sister Loida Martino Rotone Macalibo. Ayan, good morning po. So yan po, mga minamahal mga kapatid, ang ating pong pag-aaral, huwag natin kalimutan, hindi tinanggal kay Jesus, sinabuhay niyo ito, ginanap niyo po ito, at yung karakter ng Panginoon ay makikita sa kabuhayan po natin. So po, Sister Emeline Salvador, good morning po. Emeline, good morning po. And Ma'am Lynn, yan si Ma'am Lynn. Okay, good morning po sa inyo. Okay, so yan po mga kapatid. Thank you so much po. Wala namang masyadong reaction, walang masyadong reflection. And then, I believe, by God's grace this morning, na tayo po ibinilas ng Panginoon, mga kapatid. Amen? So, Sister Arlene Arizala, good morning po. Welcome po, mga kapatid. Yung mga new faith sa ating pong ngayong umaga, welcome po kayo, mga minamahal. Sister Drizel, magandang umaga po. And again, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po yung manalangin sa pagtatapos. Time check po tayo, 6:05. Nag-extend naman ako ng 5 minutes. Pasensya na po. Talagang napakasarap mag-reflect, mga kapatid, sa Panginoong Jesus. Kung maghapon na lang itong ating pag-usapan, wala po sanang problema. Kaya lang we need to go to our respective jobs, mga kapatid, and maglingkod tayo. So tayo po ay manalangin na. Our great God and our Father in heaven, we are so again grateful and thankful for the privilege of studying together with your words. Thank you for the wisdom. Thank you for the understanding that you have given us today. Thank you for the reflections from your words, loving Father, that you alone can save us. You alone is our Savior. You alone is our Redeemer. You alone, wherein our faith must be rooted. Thank you so much, Father. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, tanggapin muli ang aming pagsasamo. Pangunahan kami sa maghapon. Samahan niyo po kami, Lord, na kayo ang aming maging kasama. Salamat po sapagkat ang inyong impression, ang inyong pong inspiration ay sumaamin ngayong umaga. Salamat sa abundant message na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Kami po ay natutuwa, kami nagagalak na ang mga bagay na ito ay maipanalangin magawa namin. At Panginoon, kayo ang aming kabuhayan,
kayo ang aming kaligtasan. Pakita nawa sa amin ang tunay na reflection ni Jesus. Maraming salamat po. Tulungan kami sa mga bagay na kami mahina, palakasin, alalahaning muli kaming lahat ngayong umaga. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, muli nating tanggapin ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang di nagmamaliw na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At dalangin din po namin, Panginoon, ang asawa po ni Sister Loida, na ang Banal na Espiritu ay huwag humabalay sa kanya. Panginoon, puspusip po kami ng kapangyarihan po ninyo today. Tanggapin natin ito mga minamahal na mga kapatid. Okay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, aming hiling. Amen. Thank you so much mga minamahal na mga kapatid. Yes po, Sister Loida, we will continue to pray for your husband. Yan. Salamat po. And then, God bless po sa lahat mga kapatid. Thank you so much today. God bless everyone. See you again tomorrow. At bukas makakasama natin si Brother Jonathan. Isa lang pong paalala sa lahat ng mga taga San Jose. Mamayang gabi po, umattend po tayo mga kapatid. Samahan po natin yung mga kaibigan po natin na makinig. And then, ang ganda ng presentation po mga kapatid ni Pastor Jeb Celino. Ay para hindi nyo ma-miss yung mga around dito po sa San Jose, dito po sa Covered Court, sa Barangay 4. Welcome po ang lahat. Thank you so much po mga kapatid. God bless everyone. And mabuhay po tayo. And praise God po. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world,